Prinsipe Mohammed bin Salman, ang prinsipe ng korona ng Saudi Arabia, ay kilala sa kanyang buhay na puno ng luho at sa kanyang mga kahangahangang pagpapakita ng yaman. Kabilang sa kanyang mga pinakamaluluhong ari-arian ay ang kanyang mga pribadong jet na kinabibilangan ng iconic na Boeing 747 BBJ hanggang sa sopistikadong Gulfstream G450. Bawat elemento ng mga sasakyang panghimpapawid na ito, mula sa mga upuan ng katad na manumanong tinahi na nag-aalok ng kaginhawahan na maihahambing sa paglutang sa mga ulap ng marshmallow hanggang sa mga makina ng Rolls-Royce Tay MK6118C na naglalabas ng isang malumanay na pag-ungol na katulad ng isang nasiyahan na pusa ay maingat na idinisenyo upang gawing makalimutan ng mga pasahero na sila ay nasa isang eroplano at maramdaman na parang sila ay dumudulas sa kalangitan sa isang magic carpet. Magsimula tayo sa ng airline ni Prinsipe Salman. Ang paglulunsad ng Riyadh Air ay kumakatawan sa isang makabuluhang milestone sa industriya ng aviation na itinulak ng matapang na pangitain ng prinsipe ng korona ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman na masiglang tinatawag na MBS. Inanunsyo noong Marso 2023, ang Riyadh Air ay hindi lamang isa pang airline. Ito ang sentro ng Vision 2030 ng Saudi Arabia, isang estratehikong plano na naglalayong baguhin ang ekonomiya ng bansa sa paraang mainggit kahit ang pinakamayayamang oil well. Sa unahan ng pagsisikap na ito ay si Yasser Al-Rumayyan, gobernador ng Public Investment Fund, PIF, na tumatayo rin bilang chairman ng kumpanya. Si Yasser ay isang sentral na figura sa ekonomikong pagbabago ng Saudi Arabia na namamahala sa kahangahangang portfolyo ng PIF na nagkakahalaga ng 600 bilyon, isang bilang na napakalaki na madali itong makakabili ng ilang maliliit na bansa. Tinitiyak ng kanyang pamumuno na ang Riyadh Air ay may parehong suportang pampinansyal at estratehikong kapangyarihan upang makamit ang global na kahusayan sa sektor ng aviation. Bukod dito, mayroon si Tony Douglas, ang bihasang CEO ng Riyadh Air, na ang karera sa aviation ay napakapambihira na karapat-dapat sa mga frequent flyer miles sa pagbanggit pa lamang. Bago humawak ng pamumuno sa Riyadh Air, si Douglas ay naging CEO ng Etihad Airways, kung saan nakakuha siya ng malawak na kaalaman sa pamamahala ng isang malaking airline na kayang gawing parang baguhan kahit ang pinakamahuhusay na manlalakbay. Ang kanyang kadalubhasaan at pamumuno ay mahalaga sa paggabay sa Riyadh Air patungo sa kanyang mga ambisyosong layunin sa suporta ng mapanlikhang MBS at ng PIF na ang mga mapagkukunan ay tila walang katapusan. Ang Riyadh Air ay nakasalig sa isang matatag at maaasahang pundasyong pampinansyal. Ang sovereign fund na $600 billion ng PIF ay nagsisiguro na ang Riyadh Air ay makakapag-invest sa mga state-of-the-art na sasakyang panghimpapawid, advanced na teknolohiya at world-class na serbisyo na kayang gawing parang budget airlines kahit ang mga luxury giants ng Gulf tulad ng Emirates, Qatar Airways at Etihad. Ang bagong airline ay inaasahang maglilikha ng higit sa 200,000 na trabaho, direkta at hindi direkta, na magbibigay ng mahalagang tulak sa lokal na ekonomiya. Ang epekto nito ay lumalampas sa airline mismo na nakikinabang sa mga sektor tulad ng turismo, hospitality at logistics. Ang multiplier effect ng operasyon ng Riyadh Air ay mararamdaman sa buong ekonomiya ng Saudi na magpapalakas sa paglago at pag-unlad nito ng malaki. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na aspeto ng kumpanya ay ang inaasahang kontribusyon nito sa pagtaas ng non-oil GDP ng Saudi Arabia na may tinatayang karagdagang $20 billion. Ito ay nagpapatibay sa mahalagang papel ng Riyadh Air sa estratehiya ng economic diversification ng bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa dependency sa kita mula sa langis. Layunin ng Saudi Arabia na bumuo ng mas sustainable at resilient na ekonomiya kung saan ang paglipad ng mataas ay hindi na lamang metapora kundi isang realidad. Ang estratehikong pananaw sa likod ng Riyadh Air ay hindi lamang limitado sa paglago ng ekonomiya. Ito ay tungkol sa pagbabago ng Saudi Arabia bilang isang glamorous, maimpluwensya at indispensable na global aviation powerhouse. Sa pagpoposisyon ng Riyadh bilang isang prominenteng international hub, layunin ng airline
na maakit ang mga business traveler, turista at investor mula sa buong mundo. Hindi lamang nito pinalalakas ang lokal na ekonomiya, kundi pinatitibay din ang Saudi Arabia bilang isang mabigat na player sa global aviation industry. Noong Oktubre 2022, sinimulan ng Riyadh Air ang seryosong negosasyon sa Airbus para sa pagkuha ng hindi bababa sa 40 wide-body aircraft na modelo A350. Ayon sa Simple Flying, ang paggalaw na ito ay nagpapakita ng commitment ng kumpanya na makuha ang pinakamahusay na sasakyang panghimpapawid na magagamit, tulad ng pagpili ng mga pinakamarangal na kabayo para sa isang elite cavalry. Ang Airbus A350, nakilala sa long range nito, energy efficiency at aerodynamic design, ay ang ideal na pagpipilian para sa isang airline na may mga ambisyong mas malaki kaysa sa isang jumbo jet. Ngunit may higit pa, ang Riyadh Air ay nakatuon din sa Boeing na may mga advanced na usapang nagaganap. Bagaman ang mga detalye ng mga negosasyong ito ay nananatiling kumpidensyal, ang paglahok ng parehong Airbus at Boeing ay nagpapakita ng ambisyon ng Riyadh Air na tipunin ang pinakamahuhusay sa teknolohiyang aeronautika. Ang posibleng pagkuha ng QWERTY jet na Airbus A350 ay isang hakbang na may malaking epekto. Isipin ang epekto ng isang bomba na bumabagsak sa kalaliman ng isang swimming pool. Ang pagpili ng fleet ay isang desisibong hakbang para sa isang bagong airline tulad ng Riyadh Air. Ito ay tulad ng pagpili ng perpektong wand sa Olivaras, isang mahalagang elemento upang hubugin ang pagkakakilanlan ng brand, matiyak ang kahusayan sa operasyon at makamit ang isang kalamangan sa merkado. Sa pagpili ng Airbus A350, ang Riyadh Air ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe sa mundo. Narito kami upang magbigay ng isang first-class na karanasan na magpaparamdam na hindi gaanong mahalaga ang turbulence. Ang pagpapalawak ng fleet ng Riyadh Air ay naaayon sa layunin nitong maging isang global hub. Sa layuning maabot ang higit sa 100 destinasyon bago ang 2030, ang pagpili ng mga long-range at wide-body na sasakyang panghimpapawid tulad ng Airbus A350 ay mahalaga. Ang mga eroplanong ito ay magbibigay daan sa direktang paglipad sa mga pangunahing internasyonal na merkado, palalawakin ang konektibidad at global appeal ng kumpanya ng mas mabilis kaysa sa masasabi mong frequent flyer miles. Ang pag-unlad ng fleet ng Riyadh Air ay higit pa sa simpleng pagkuha ng mga sasakyang panghimpapawid. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang matatag at versatile na fleet na may kakayahang suportahan ang mga ambisyosong plano ng kumpanya para sa paglago. Ang pagpili ng mga advanced na sasakyang panghimpapawid tulad ng Airbus A350 kasama ang posibleng pakikipagsosyo sa Boeing ay sumasalamin sa pangako ng Riyadh Air sa operational excellence, passenger comfort at sustainability. Boeing 747 BBJ. Ang Boeing 747 BBJ ni Prinsipe Salman, isang executive jet ng Boeing, ay esensyal na ang lumilipad na bersyon ng isang 5-star na hotel na may lahat ng luho na inaasahan mo mula sa isang taong itinuturing ang first class bilang karaniwan. Noong bisitahin ng Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia ang Boeing Jet Assembly Plant sa Seattle noong 2018, hindi lamang ito para humanga sa mga makislap at makintab na eroplano. Malamang ay nagtatapos siya ng mga deal at nagpapalitan ng mga business card sa isang nakakabilib na bilis. Ang palasyong lumilipad na ito ay may maraming pribadong silid na dinisenyo upang magbigay ng pinakamataas na ginhawa at privacy. Ang master suite ay ang korona ng hiyas na may king-size na kama, marangyang bedding at pasadyang muebles na nagpapakita ng kasaganahan. Nagtataglay ito ng sariling banyo na may kasamang karaniwang sukat na shower, marmol na countertops at dekalidad na mga tapos na nagbibigay ng karanasang katumbas ng isang 5 bituin na hotel sa 30,000 talampakan na altitude. Seryoso, madaling kalimutan na nasa eroplano ka at magtaka kung bakit parang napakalayo ng sahig. Ang mga common area ng jet ay malawak at pinalamutian ng mga sopistikadong lounge, premium na leather sofa, pasadyang mga cabinet at isang dekorasyon na napakapino kung kaya't kahit ang pinakamahusay na porselana ng iyong lola ay maaaring mukhang hindi bagay. Ang mga lounge na ito ay perpekto para mag-relax, makisalamuha o kahit magdaos ng mga impormal na pulong kung saan ang
tanging pag-aalala ay kung aling kanape ang susubukan mo. At hindi natin pwedeng hindi banggitin ang eksklusibong dining area kung saan ang mga gourmet na pagkain ay inihahanda ng mga chef na nasa board. Ang hapagkainan ay maaaring maglaman ng hanggang 14 na bisita na napapaligiran ng mga upuan na napakakomportable kung kaya't baka maisip mong magdaos ng mga pulong doon dahil sa ambience. Sa napakagandang ilaw at dekorasyon, ang espasyo ay perpekto para sa anumang okasyon, mula sa isang business brunch hanggang sa isang midnight snack. Siyempre, hindi humihinto ang mga profesional na gawain kahit nasa 40,000 talampakan. Ang BBJ ay may kasamang state-of-the-art na conference room na may advanced na communication at presentation technology. Isipin mong sumali sa isang video conference kasama ang isang tao na walang ideya na nagre-relax ka sa himpapawid habang nag-i-enjoy ng isang mocktail. Ang entertainment sa board ng BBJ ay kaparehong kahanga-hanga. Malalaking flat-screen TV, surround sound system at isang malawak na library ng mga pelikula, musika at laro ang nagtitiyak na walang puwang para sa pagkabagot. Maaring mag-marathon ng mga paboritong serye ang mga pasahero o sumabak sa mga epikong gaming session habang lumilipad sa ibabaw ng mga ulap. Ang koneksyon ay dekalidad na may mga cutting-edge na communication at navigation system, kabilang ang satellite communications at high-speed internet. Ang seguridad at proteksyon ay pangunahing prioridad sa BBJ ni Prinsipe Salman. Ito ay may pinakamahuhusay na teknolohiya tulad ng mga sistema ng radar na nasa pinakabagong henerasyon at mga pintuan ng cockpit na pinalakas. Ang mga hakbang sa seguridad na may mataas na antas ay nagsisiguro sa proteksyon ng lahat ng nasa loob. Ginagawa itong isa sa pinakaligtas na kapaligiran na mapapasukan habang naglalakbay sa buong mundo. Sa isang saklaw na hanggang 80,000 nautical miles, ang jet na ito ay may kakayahang tumawid sa mga kontinente ng walang pagitan na nagpapadali sa mga internasyonal na paglalakbay ng mabilis at episyente. Ang presyo ng ganitong karangyaan, may halaga ito sa pagitan ng 200 milyon hanggang 300 milyon na nag-iiba depende sa mga pagpapasadya. Mura na, di ba? Ang BBJ ni Prinsipe Salman ay espesyal na inangkop upang ipakita ang kanyang natatanging estilo na may mga detalye ng disenyo at mga materyales na ginagawa itong hindi malilimutan sa himpapawid. Sa madaling salita, ang Boeing 747 BBJ ni Prinsipe Salman ay nagtataas ng konsepto ng karangyaan sa isang antas na nagpaparamdam na ang first class ay parang ordinaryo na lamang. Maging para sa mga sandali ng pagpapahinga o para sa pangangasiwa ng negosyo, ang jet na ito ay nag-aalok ng isang pambihirang karanasan sa paglipad na kasing komportable ng pagiging kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi lamang isang sopistikadong sasakyang panghimpapawid ang ninais ni Prinsipe Salman. Ang kanyang pagpapahalaga sa karangyaan ay nagtulak sa kanya upang magkaroon ng isa pang jet. Sa pagkakataong ito ay ang Boeing 787 Dreamliner. Pagkatapos ng 2 araw na pagbisita sa Islamabad noong Pebrero 2019, sumakay si Crown Prince Mohammed bin Salman sa kanyang Boeing 787 Dreamliner. Higit pa sa isang simpleng sasakyang panghimpapawid, ang Boeing 787 Dreamliner ni Prinsipe Salman ay isang tunay na palasyong lumilipad, puno ng karangyaan at nilagyan ng pinakabagong teknolohiya. Ito ay isang himala ng inhinyeriyang panghimpapawid na hindi lamang humahamon sa mga batas ng grabidad, kundi nagpapalit din ng mga pamantayan ng maginoo na paglalakbay sa himpapawid. Simula sa panlabas na disenyo, isipin ang isang sasakyang panghimpapawid na napaka-elegante at aerodinamiko na kahit ang isang Peregrine Falcon ay maaring mainggit. Ang istruktura ng fuselage na binubuo ng mga high-tech na materyales, lalo na ang carbon fiber reinforced polymer, ay mas magaan kaysa sa souffle ni Tita Edna at mas matipid sa gasolina kaysa sa isang Prius sa isang lingguhang pamamasyal. Ang matalinong paggamit ng mga materyales na ito ay nagbibigay daan sa Dreamliner na tumawid ng malalayong distansya nang hindi kailangang huminto para mag-refuel. Perpekto para sa mga biglaang paglalakbay sa buong mundo nang walang hintuan. Ang makapangyarihang Royal Crest ay nakadekorasyon sa buntot. Tinitiyak na kilalanin ng lahat kung sino ang
naghahari sa himpapawid sa 25,000 talampakan. Para itong aeronautical na bersyon ng pagsuot ng high-end na smoking na may royal seal, imbes na isang simpleng panyo sa bulsa. Ngayon tingnan natin ang mga bintana. Ang Boeing 787 ay nagtatampok ng pinakamalaking mga bintana sa anumang komersyal na eroplano. Hindi ito ordinaryong mga bintana. Parang panoramic cinema screen ang mga ito para masulyapan ang mga ulap na may kasamang electrochromic dimming technology. Sa ilalim ng nakakamanghang panlabas na ito, dalawang Rolls-Royce Trent 1000 engines ang gumagana, ang tahimik ngunit makapangyarihang puso ng Dreamliner. Ang mga makina na ito ay napakatipid at tahimik na maaari mong isipin na nasa isang banayad na simoy ka lamang at hindi sa isang transcontinental na paglalakbay. Dumadaloy sila sa himpapawid, pinapaliit ang ingay at tinitiyak na kahit ang mga pinaka-sensitive sa tulog na pasahero ay makakapagpahinga ng mahimbing. At ang landing gear, ito ay simpleng perpekto. Isipin ito bilang ang luxury high heels ng eroplano. Matibay, maaasahan at puno ng glamour. Gamit ang state-of-the-art na braking system at gawa sa magaan na mga materyales, tinitiyak ng landing gear na ang bawat paglapag ay kasing smooth, kasing elegant. Sa wakas, ngunit hindi gaanong mahalaga, binibigyang pansin ang sistema ng ilaw. Ang Dreamliner ay hindi lamang bumababa. Ito ay gumagawa ng isang matagumpay na pagpasok na nilagyan ng mga nangungunang LED lights na nagpapalawak ng visibility at seguridad sa mga operasyon sa gabi. Ang eroplanong ito ay ang personifikasyon ng functional elegance. Ang mga ilaw ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa daan, kundi nagdadagdag din ng isang patik ng sopistikasyon na ginagawang isang uri ng falling star ang eroplano sa kalangitan ng gabi. Ang interior at mga detalye ng Boeing 787 Dreamliner na pag-aari ni Prinsipe Salman ay tunay na nakakamangha. Kilala bilang isang tunay na flying palace, ang eroplanong ito ay maingat na nai-customize upang mag-alok ng rurok ng luho, kaginhawahan at praktikalidad. Ang bawat elemento ay maingat na pinlano upang lumikha ng isang kapaligiran na sumasalamin sa marangyang lifestyle at pino na panlasa ng prinsipe. Sa pagpasok sa eroplano, ang bisita ay agad na naaapektuhan ng kahangahangang entrance hall. Ang mga sahig ay natatakpan ng makintab na marmol, habang ang mga dingding ay pinalamutian ng mga detalye sa gintong dahon na ginawa ng may kawastuhan. Ang mga kristal na chandelier na nakabitin sa kisame ay naglalabas ng isang nakaaaliw na ilaw na kumakalat sa buong kapaligiran. Ang dedikasyon sa mga detalye ay kapansin-pansin sa bawat aspeto ng disenyo, mula sa mga kamay na pininturahan na mural na naglalarawan ng mga eksena mula sa kasaysayan at kultura ng Saudi Arabia hanggang sa mga eksklusibong muebles na bumubuo sa kabin. Ang pangunahing living area ay idinisenyo para sa parehong mga sandali ng pagpapahinga at libangan na may malalapad at komportableng mga sopa at upuan na nakalagay sa paligid ng isang center table na bumubuo ng isang perpektong espasyo para sa mga pag-uusap at interaksyon. Ang mga upholstery ay gawa sa pinakamahusay na tela tulad ng seda at veludo, at ang mga unan ay puno ng mga balahibo ng gansa na ginagarantiyahan ang pinakamataas na kaginhawahan. Ang lounge ay mayroon ding isang state-of-the-art entertainment system, kabilang ang malalaking flat-screen TV at isang immersive surround sound system. Ang sistemang ito ay nagbibigay sa mga panauhin ng pagkakataong tamasahin ang mga pelikula, musika at iba pang media na may pinakamataas na kalidad na ginagawang isang tunay na karanasan sa sinehan sa himpapawid ang biyahe. Isa sa mga pinakatampok na elemento ng Dreamliner ay ang pangunahing suite. Ang pribadong kanlungan na ito ay maingat na dinisenyo upang magbigay ng rurok ng ginhawa at sopistikasyon. Ang king size na kama ay pinalamutian ng mga pinong-pinong kumot at ang kapaligiran ay dinisenyo ng mga elegante at eksklusibong kasangkapan. Ang headboard na binalot ng premium na katad at ang mga bedside table na gawa sa mahahalagang kahoy at may mga detalye ng madreperla ay nagdaragdag ng kasiningan. Ang pribadong banyo ay hindi rin nagpapahuli na nagtatampok ng isang malawak na paliguan, isang walk-in shower at isang dressing area. Ang mga high-end na personal na pangangalaga at malalambot na tuwalya ay nagpapataas ng pakiramdam
pakiramdam ng luho na tinitiyak na ang prinsipe ay maaaring magpahinga at tamasahin ng ganap na ginhawa. Bukod sa pangunahing suite, ang Dreamliner ay nag-aalok din ng iba't ibang suite para sa mga panauhin. Bawat isa ay dinisenyo upang magbigay ng parehong antas ng ginhawa at eksklusibidad. Ang mga suite na ito ay may queen size na mga kama, pribadong banyo at mga integradong sistema ng entertainment. Ang dekorasyon ng bawat suite ay natatangi na may mga pasadyang kasangkapan at pinong tela na lumilikha ng isang sopistikado at magiliw na kapaligiran. Ang mga suite para sa mga panauhin ay tinitiyak na ang pamilya at mga kaibigan ng prinsipe ay tamasahin ang isang biyahe na may parehong pamantayan ng ginhawa at eleganya tulad ng kanya. Ang isa pang tampok ng Dreamliner ay ang dining area. Ang isang malaking formal na hapagkainan ay maaring tumanggap ng hanggang 2 na panauhin at ang espasyo ay pinalamutian ng mga porselanang pino, mga baso ng kristal at mga kubyertos na pilak. Ang mesa ay inihanda gamit ang mga pinakamasining na mga aksesorya at ang mga sariwang bulaklak ay nagdaragdag ng isang ugnay ng pagiging natatangi sa kapaligiran. Ang kusina ng eroplano ay nilagyan ng mga state-of-the-art na kagamitan na nagpapahintulot sa onboard chef na maghanda ng mga gourmet na putahe ng mahusay. Ang menu ay maingat na binuo ayon sa mga kagustuhan ng prinsipe na nagtatampok ng tradisyonal na lutong Saudi kasama ang mga putahe na may inspirasyong internasyonal. Ang karanasan ng hapunan sa loob ng Dreamliner ay makakapantay sa isang 5-star na restaurant na pinagsasama ang walang kapintasang serbisyo at masining na kulinarya. Para sa mga nangangailangang asikasuhin ang negosyo habang nasa lipad, ang Dreamliner ay may ganap na kagamitang opisina. Ang espasyong ito ay may malawak na mesa, komportabling mga upuan at cutting-edge na teknolohiya tulad ng high-speed internet at mga kagamitan para sa video conferencing. Ang opisina ay dinisenyo upang magbigay ng tahimik at pribadong kapaligiran kung saan maaaring magtrabaho ang prinsipe ng walang mga abala. Ang dekorasyon ay sopistikado at profesional na may mga pasadyang muebles at mamahaling mga tapos na nagbibigay ng isang eleganteng atmosfera. Ang eroplano ay mayroon ding isang lugar na nakalaan para sa kagalingan na kinabibilangan ng isang gym at isang spa. Ang gym ay may iba't ibang mga kagamitan na nagpapahintulot sa prinsipe at sa kanyang mga panauhin na manatiling nasa mabuting kalagayan habang naglalakbay. Ang spa ay nag-aalok ng iba't ibang mga tratamento tulad ng masahe, facial at iba pang mga therapy na nagtitiyak ng relaxation at revitalization para sa lahat ng nasa board. Ang lugar ng kagalingan ay dinisenyo upang maghatid ng katahimikan at kapayapaan na may malambot na ilaw, nakaka-relax na musika at mamahaling mga muebles. Ang Boeing 787 Dreamliner ni Prinsipe Salman ay isang tunay na obra maestra pagdating sa disenyo ng interior at luho. Bawat detalye ay maingat na pinlano upang lumikha ng isang kapaligiran na pinagsasama ang karangyaan at kaginhawahan. Mula sa malawak na pasukan hanggang sa pangunahing suite sa pamamagitan ng dining area at wellness center, bawat aspeto ng eroplano ay sumasalamin sa walang kapintasang panlasa ng prinsipe. Tulad ng inaasahan, ang prinsipe ng Corona ay hindi nasiyahan sa ilang jet lamang. Sa pagkakataong ito, higit pa siya sa inaasahan nang makuha niya ang Boeing 767. Kapag pumasok ka sa Boeing 767 na pagmamay-ari ni Prinsipe Salman, madadala ka sa isang universo kung saan ang karangyaan at eleganya ay naghahari na ginagawang isang karanasan na lumalampas sa karaniwan ang paglipad. Ito ay hindi lamang simpleng eroplano. Ito ay isang makalangit na palasyo na bumubulong ng mga pangako ng kasiningan at kaginhawaan sa bawat pasahero. Bawat detalye ng interior ay nagpapahayag. Hindi ka lamang naglalakbay sa kalangitan, kundi dumadaloy sa isang atmosfera ng dalisay na kasiyahan. Sa sandaling pumasok, ang unang nakakapukaw ng atensyon ay ang malawak na espasyo ng kabin na may kahanga-hangang 1,066 square feet at kisame na umaabot hanggang 8 talampakan ang taas. Dito may sapat na espasyo para maglakad, mag-unat o kung minsan kahit mag-roll kung pasok sa
mood. Ang disenyo ng interior ay walang alinlangan, isang tunay na obra maestra. Isipin ang mga karpet na napakalambot na parang lumulubog ang iyong mga paa sa mga ulap, mga panel ng mamahaling kahoy na nagkukwento ng mga kagubatan noong unang panahon at mga upuan ng katad na halos yumakap sa iyo sa pagupo. Ang kombinasyon ng kulay ay isang pag-aaral sa sopistikasyon na may mga neutral na tono na pinalamutian ng kumikislap na ginto at pilak na nagdadala sa iyo sa eksena ng isang pelikula ni James Bond. At pagkatapos naroon ang pangunahing silid-tulugan. Ang paglalarawan dito bilang isang simpleng silid-tulugan ay tulad ng pagtawag sa Taj Mahal bilang isang kaaya-ayang tirahan. Ang santuaryong ito ay nag-aalok hindi ng isa, kundi dalawang full-size na kama na pinalamutian ng mga kumot na napakapino na maaaring ikahiya kahit ng mga maharlika. Bukod pa rito, ang malambot na mga unan at kumot ay nagsisiguro na ang iyong pagtulog ay magiging kasing tahimik ng isang sanggol sa isang kuna ng mga ulap. Mayroon ding isang maginhawang lugar para sa pag-upo na may mga upuan na napakakomportable na maaaring magdulot sa iyo na pag-isipang muli ang dekorasyon ng iyong sariling bahay. Ang banyo sa kabilang banda ay nagtataas ng konsepto ng karangyaan sa isa pang antas. Napakaluwang at marangya na nakakalimutan mo na nasa isang eroplano ka na direktang nagdadala sa iyo sa kapaligiran ng isang 5-star hotel spa. Sa isang marmol na lababo, isang karaniwang sukat ng shower at isang seleksyon ng mga dekalidad na produkto ng kalinisan, ikaw ay matutuksong mag-refresh sa bawat sandali. Maging ang ilaw ay sopistikado at ang mga tuwalya at robe ay napakalambot na magpapaisip sa iyo na manatili doon ng walang hanggan. Ang mga options sa entertainment ay dekalibre na may isang state-of-the-art na sound system na tinitiyak na bawat nota ng iyong mga paboritong kanta ay malinaw at nakakaengganyo. Sa loob, may isang ganap na kumpletong kusina, handa na maghanda ng mga gourmet na putahe na makakapagkumpetensya sa mga pinakamahusay na restaurant na may Michelin star. Ang dining area ay elegante ang dekorasyon na may mga pino na porselana, kristal na baso at mga table arrangement na ginagawang isang tunay na piging ang bawat pagkain. Sa madaling salita, ang Boeing 767 na pagmamay-ari ni Prinsipe Salman ay hindi lamang isang eroplano, kundi isang tunay na obra maestra ng modernong paglipad. Ito ay isang espasyo kung saan hindi ka lamang naglalakbay, kundi sumasailalim sa isang natatanging karanasan. May higit pang matutuklasan sa karanasan sa paglipad ng Prinsipe at sa pagkakataong ito, ang tampok ay ang kanyang Gulfstream G450. Sa pagpasok sa Gulfstream G450 ni Prinsipe Salman, maaari mong maramdaman ang pangangailangan na kumurot sa iyong sarili upang kumpirmahin na hindi ka nananaginip. Ang dalisay na karangyaan ng loob ng kabin na idinisenyo ng pasadya ay nagpapalimot sa iyo na ikaw ay nasa isang eroplano at hindi sa isang palasyo na sa pagkakataon ay may mga pakpak. Ang atensyon sa detalye ay napakabusisi na maaari mong isipin kung ang bawat elemento ay nilikha ng isang pangkat ng mga dalubhasang artesano sa luho. Ang kabin ay isang obra maestra sa disenyo na nagpapakita ng iba't ibang mga exotic na kahoy na magpapahanga kahit sa pinakamapagpanggap na mahilig sa kalikasan. Ang mga mayaman at makintab na finish na ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng init at sopistikasyon na ginagawang maginhawa at eksklusibo ang kabin tulad ng isang VIP suite sa isang luxury treehouse. Sa likurang bahagi ng eroplano, makikita mo ang dalawang sofa area na maaaring gawing mga sleeping quarters. Ito ay parang isang transformable sofa na kayang maging isang perpektong kanlungan para sa mga idlip sa loob lamang ng ilang segundo. Nakatapete sa parehong premium na katad na bumabalot sa mga upuan, tinitiyak ng mga sopang ito na ang bawat sandali ng pagpapahinga ay nababalot sa dalisay na luho. Dagdag pa rito, ang mga integrated na storage compartment ay nag-aalok ng malawak na espasyo para mag-imbak ng mga personal na gamit o kahit ilang merienda na nakalaan para sa isang piging sa gabi sa taas na 20,000 talampakan. Ang cabin ay maingat na dinisenyo upang maging maliwanag at maaliwalas na may dwells malalaking bintana na nagpapasok ng saganang natural na liwanag. Inilalarawan ng Gulfstream ang jet bilang maliwanag
at maaliwalas at ang katotohanan ay hindi nakakabigo. Ang paglipad dito ay parang nasa loob ka ng isang sinag ng araw na may pakpak. Ang malalaking bintana ay nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng kalangitan at lupa sa ibaba na lumilikha ng isang atmosfera ng pagpapalawak at kalayaan na maaring magdulot ng kusang bersyon ng I Believe I Can Fly. Ang state-of-the-art na environmental systems ay nagpapanatili ng cabin sa isang estado ng patuloy na kaginhawahan na may adjustable na LED lighting upang lumikha ng perpektong kapaligiran, maging para sa isang executive meeting sa gitna ng paglipad o para sa isang impromptu dance party sa himpapawid. At hindi natin makakalimutan ang mga heated windows na tinitiyak na ang loob ay mananatiling maginhawa kahit sa mga altitude kung saan ang mga penguin ay mangangailangan ng dagdag na kasuotan. Ang konektibidad ay ginagarantiyahan ng Wi-Fi ng G450 na nagpapahintulot sa mga pasahero na mag-browse, mag-stream at mag-share ng kanilang mga selfie sa board ng walang pagkagambala. Ang onboard entertainment system ay isang paraiso para sa mga tech enthusiast na may Airshow 4000 na nagpapakita ng moving map, 2 DVD at CD player, 17-inch monitor sa panel at isang 15-inch monitor sa kredensa. Ito ay parang tinatangkilik ang isang home cinema na sa pagkakataon ay lumilipad sa taas na 45,000 talampakan. Ang 169 cubic feet na baggage compartment ay maa-access habang nasa paglipad na nag-aalok ng sapat na espasyo para sa mga bagahe at personal na gamit. Ang feature na ito ay partikular na mahalaga sa mga long-haul flights na nagpapahintulot sa mga pasahero na ma-access ang kanilang mga gamit nang hindi kailangang maghintay na makarating sa lupa. Kaya kung bigla mong maalala na naiwan mo ang iyong lucky socks sa maleta, maaari mo itong makuha ng walang anumang abala. Ang performance capabilities ng G450 ay kapansin-pansin din. Ang sasakyang panghimpapawid ay pinapatakbo ng 2 makina na Rolls-Royce Thai MK61-18C na bawat isa ay nakakapagbigay ng 30,950 libra ng thrust. Ang mga makina na ito ay na-upgrade na may mga digital control system at na-optimize upang magbigay ng mas malakas na kapangyarihan at mas mahusay na konsumo ng gasolina. Salamat dito, ang G450 ay nakakamit ng pinakamataas na cruising altitude na 45,000 talampakan at nakakabiya ng bilis na hanggang 476 knots, sapat para makapagbigay ng impresyon kahit sa mga pinakamasubok na manlalakbay. Ang mga makina ng Rolls-Royce ay kilala sa kanilang pagiging maaasahan at tibay na may inirekomendang oras na 12,000 oras sa pagitan ng mga pagsusuri. Ang katangiang ito ay nagbibigay daan sa mga makina na mag-operate ng matagal na panahon nang hindi nangangailangan ng malawakang pagmementena na nagpapabawas sa downtime at mga gastos sa operasyon. Bukod pa rito, ang mga makina ay nilagyan ng mga bagong thrust reverser na nagbibigay ng mas epektibong pagpepreno na nagpapahintulot sa sasakyang panghimpapawid na huminto sa isang minimum na distansya na 3,190 talampakan, perpekto para sa mga dramatikong at tumpak na paglapag. Ang pagganap ng G450 ay lalong pinatatag ng cutting-edge aerodynamic design nito. Ang sasakyang panghimpapawid ay nangangailangan lamang ng 5,600 talampakan para sa paglipad at may maximum na rate ng pag-akyat na 3,760 talampakan kada minuto. Ito ay nagbibigay daan sa G450 na mabilis na makamit ang cruising altitude na nagpapabawas sa oras ng paglipad at konsumo ng gasolina. Maging para sa biyahe ng negosyo o libangan, ang Gulfstream G450 ay nag-aalok ng natatanging kombinasyon ng luho, teknolohiya at pagganap na ginagawang makalangit ang bawat paglipad. Ang Gulfstream ay natatangi sa kanyang esensya, ngunit ang susunod na jet na ito ay isang tunay na atleta ng kalangitan. Ito ang Airbus A350-900. Ang Airbus A350-900 na ito na pagmamay-ari ni Prinsipe Salman ng Saudi Arabia ay hindi lamang isang eroplano kundi isang nakatagong superhero na tumatawid sa kalangitan sa bilis na Mach 089, mga 677 milya kada oras o 1,090 kilometro kada oras. Ito ay may kakayahang tumakbo ng malalayong distansya sa nakakamanghang oras, katumbas ng isang marathon ng mga pelikula sa loob nito. Ang sasakyang panghimpapawid na ito
ay isang tunay na marathoner ng himpapawid na may kakayahang lumipad ng hanggang 8,100 nautical miles o 15,000 kilometro nang hindi nangangailangan ng refueling. Ideal para sa mga long-distance flight kung saan maaari mong simulan ang isang pelikula sa Singapore at tapusin ito sa New York. Ang sopistikado at aerodinamikong disenyo ng A350-900 ay nagpapaliit ng drag tulad ng isang Olympic swimmer na dumadaloy sa tubig. Ang mga pakpak nito na gawa sa carbon fiber reinforced polymer ay mas magaan at mas matibay kaysa sa mga konbensyonal na materyales. Isipin mo sila bilang mga supercar ng aviation universe. Ang Trent XWB engines ay simbolo ng tiwala at kahusayan na may thrust capacity na mula 75,000 hanggang 97,000 pounds. Ang mga makina na ito ay tulad ng mga elite athlete ng aviation na pinagsasama ang lakas at ang presisyon ng isang mananayaw. Hindi lamang sila nakakamangha sa kanilang lakas, kundi pati na rin sa kanilang katahimikan. Salamat sa isang bypass ratio na nagdudulot ng malumanay na bulong sa halip na isang dagundong. Sa loob, ang A350-900 ay dinisenyo para sa pinakamataas na kaginhawahan na may cabin na 18.5 talampakan, 5.6 metro ang lapad at humigit kumulang 198.9 talampakan, 60 metro ang haba. Ito ay tulad ng isang luxurious living room na lumilipad kung saan maaari kang mag-unat at mag-imagine na nasa isang 5-star hotel ka kung sakaling ang hotel na iyon ay maaaring tumawid sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Ang ingay sa cabin ay 57 decibels lamang, mas tahimik kaysa sa isang library na puno ng tahimik na mga mambabasa. Ang sasakyang panghimpapawid ay gumagamit ng state-of-the-art pressurization system na nagpapanatili ng cabin altitude sa humigit kumulang 6,500 talampakan, 2,000 metro. Tinitiyak na ang mga pasahero ay pakiramdam ay sariwa tulad ng isang maingat na inalagaang bulaklak at syempre air-conditioned. Ang cockpit ng A350-900 ay mukhang isang high-tech game control center. Ito ay mayroong side stick control system na naglilinis ng gitnang espasyo para sa mga piloto na maipatupad ang kanilang aerial choreography ng may kasanayan. Ang malawak na windshield at ang malalaking side windows ay nagbibigay ng panoramic view, perpekto para sa pagmamasid sa mga ulap o paglalaro ng guess what it is sa 35,000 talampakan na altitude. Ang sasakyang panghimpapawid ay nilagyan ng 6 na high-definition LCD screens. Bawat isa ay may 15 pulgada na nagbibigay ng tunay na feast ng flight information at system data. Parang mayroon kang 6 na malalaking screen sa iyong sala. Ngunit sa halip na manood ng iyong paboritong serye, sila ay nagtatrabaho para sa iyo. Ang sistema ng pamamahala ng paglipad ay pinagsasama-sama ang lahat mula sa kontrol ng gasolina hanggang sa nabigasyon. Tinitiyak ang isang maayos na biyahe. Ang sistema ng kontrol na fly-by-wire ay nagbibigay ng mga komputerisadong utos sa mga piloto. Tinitiyak ang mas maayos at episyenteng paglipad. Isipin mo ang isang AI na co-pilot na hindi kailanman nawawalan ng kompusura, nananatiling kalmado at syempre hindi kailanman nagtatapon ng kape sa mga kontrol. Ang Airbus A350-900 na pagmamay-ari ni Prinsipe Salman ay isang obra maestra ng teknolohiya na pinagsasama ang dekalibreng inhinyeriya, pambihirang pagganap at kaginhawaan para sa mga pasahero. Sa kanyang kahangahangang saklaw, episyensya sa pagkonsumo ng gasolina at teknolohiyang state-of-the-art, hindi lamang ito nangingibabaw sa aviation kundi ipinapakita rin kung ano ang mangyayari kapag nagtagpo ang luho at inobasyon na lumilikha ng isang tunay na natatanging karanasan sa paglipad. Yun lang ang aming inihanda para sa iyo sa video na ito. Kung gusto mong magpatuloy sa pagtuklas ng mga kamanghamanghang nilalaman tulad nito, huwag kalimutang mag-click sa isa sa mga card na lumalabas sa iyong screen.